I think pera-pera lang talaga habol niya. Well, ang basa ko sa kay Dondon, tingin ko talaga makitid ang utak niya eh. Ito ang banat ni Charlie Atong Ang matapos siya ituro ni Dondon, alias Totoy, ang whistleblower, kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabonghero mula pa 2021. Ayon kay alias Totoy, si Atong Ang daw ang mastermind sa pagkawala ng mga sabonghero, katulong ang iba pang mga personalidad tulad ng sikat na artista na si Gretchen Barreto. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabongero. Sila ang utak ng lahat. Kinumpirma rin ni Justice Secretary Boying Remula na iimbestigahan na rin ang negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto dahil sa mga panibagong pasabog ni alias Totoy at pagdawit nito sa mga nasabing personalidad. Mapapasama sila kasi nga pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. We have to do what we have to do. We will do what we have to do. And hindi pwedeng daanin sa publicity to. That's why I do not speak at every turn when it comes to this, is because we study more than we talk. And we're studying a lot of things right now. Samantala, patong-patong na kaso at reklamo ang isinampa ng kampo ni Atong Ang sa pangunguna ng batikang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. 5 kaso ang inihanda ng mga ito upang ipasa sa RTC Branch Mandaluyong. Naniniwala din sila na magpa-file ng kaso ang actress na si Gretchen Barreto laban kay Dondon. Panoorin ang naging press conference ng kampo ni Atong Ang. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Ano talaga nito, ang punot dulo talaga nito, pera eh. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Kapareho kagabi na lang, kagabi lang to, may tumawag sa isang kasama namin na sa group namin. Meron kami si Group A, Group B. Tapos gano'n eh. Tinawagan daw siya kagabi ni Brown na naman. Ang sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Ng isang partner namin. Sabi gano'n, tulungan daw si Dondon kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. So, lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan. Sinasama na si Gretchen. Humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Dondon. Tapos umihingi ng papanganganak. Ang dami sinasabi. Nung binlock siya, kasama na naman sa kawalang yan na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag-extort eh. Nakalayata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-anong kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. What is your message to sa mga families ng missing sabongeros na apparently galit na sa inyo kasi kayo yung tinuturo master? Anong message mo sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hiling lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Just to clarify, Si Brown, Group B si Brown. Sila talagang pareho sila na Bisaya or saan. Hindi, malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila. pero sir, kailangan mag-over sila ganong pressure sa inyo or kapatid ng mga Isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi,
na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Alan Bantiles. Hindi nga ako, tumulong ako kay doon nung eleksyon. Dahil humingi ng to, pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano eh. Ngayon, nire-record niya, ewan ko, nire-record doon nila ako. Usapan namin, pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, namba-blackmail. So, kailangan sabayan mo na kung ano yung sinasabi niya. Bakit po, sir, hindi ninyo ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Bakit hindi po ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isolve sa sarili ko, isosolve ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, humingi isa na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, diniposit namin sa account nila. Ano klase extortion yun? Mayor ng Borobo, ng Surigao yata. Wala, hindi ko masabi kung sino nasa, pero hindi ko masabi kung anong pinagagawa niya. Pero may nakikita ba kayong anggulo na dahil po sa politika kayong pinagagawa? wala naman ako sa politika, hindi ako nakikita sa politika. Hindi ko alam kung sino nasa likod niya. Siguro, sa pag-iimbestiga na lang ng mga pulis, siguro, makikita nila ko ang punot dulo niya kung ano yan. Hansikin nyo na lang, yung background ni Don, doon na lang. Kung anong klase. No comment ako niya sa ganyan sa negosyo kasi negosyo. Lagi ko siya nakakausap eh, maski nung huli. Last night. Hindi. Send bang feelers last night? I think last week, ito sinabi niya sa akin. Tumawag si Brown. Pagtawag ni Brown, sinabi niya, Boss, gusto ko yung makausap ni Don kasi aalis na raw. Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi inaayos na lang yung visa, no? Yung visa yata nung anak niya, yung bata. Tapos, ang sabi niya sa akin, sabi niya, Boss, magandang hapon po. Sabi nun. Namumupo naman siya. Sabi niya, gusto ko sana iligtas kayo pero yung mga kasama niyo dapat isama ko sila. Sabi ko, ano kasalanan namin? Bakit mo kami sasama? So medyo hindi maganda yung naging usapan. I was able to read your affidavit. Meron po nakalagay doon na si Rogelio Barican is nakipag-meet kay Don. Ang sinasabi po ni Rogelio Barican is planning to assassinate and rob. Okay, ganito yan. Nung nagtatago sila, okay, nakarating na sa akin yan, itong huli na lang eh. Pagka nakakainom kasi yan, ang dami masyadong kwento, ang dami mga pinaplano. Yan si Don, paglasing yan, kung ano mga pinagsasabi niyan eh. Tapos, nasa isang meeting, nasa safe house sila nila na tinataguan nila, sa band ng Parañaque daw, ilan sila dyan, hindi ko alam kung sino kasama lahat, kung sila nakakaalam yan. Pinlano nila na, kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang papel ko no, kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na nagtitiwala ako sa kanya. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Itong huli ko lang nalaman eh. Wala namang problema kasi talaga naman kasama namin siya sa Group A eh. Magkakaano kami, yung Group A niya, yung tinatawag, investor lang yan.
Walang kinalaman sa mga operation yan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang ng manok minsan-minsan niya para sa marketing lang yan, para maraming tumaya. Kapag sila Celso Salazar, ang negosyo niyan, poste. Ano wala masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan yan na sinasabi? Naging trust kasi sobrang magtiwala sa mga tao. Ang trabaho ni Julie sa amin, siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo yung mga buildings o siya rin nag-aasikaso, farm, yung maliliit na mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na meron pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung issue, no? Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-proclaim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang don-don na yan? Ang don-don na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami ng due diligence. Nakita namin na ang don-don na to ay criminal. He has 3 criminal cases. No? He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. No? May nag-complain on sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, no? Frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So, tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na rini-represent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan, because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So, our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito po kami para ilabas ang katotohanan, because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong to. Isipin natin yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. 3 yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang nagko-construct ng mga building. Siya ang nagme-maintain ng property. At doon niya naisip na gumawa ng illegal na activities. Kanya yumaman yan. Meron pala siyang, nalaman namin rin sa aming investigation, na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong don-don na to ay natatakot mag-come forward because may sariling operations.
itong si Dondon na yan at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, ganun ang mangyayari. No? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court yung darating na doon. Marnie, question from GMA News. Sa definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila na lima ang akusado, siya, six ang akusado including him, siya ang pinaka-guilty doon because siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation sa crimes na charge sa RTC Manila. No? So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Sir Charlie, follow na sa Sir, kung kayo pong target ng Dondon, bakit po sir dinamay niya ka? Kapag ng mga tao, parang siya mga celebrity, kung kayo po tinakatarget ng extortion? Dahil nga sa extortion, tinatawagan nila isa-isa. Ang hindi magbibigay, yun ang sasabihin niya pangalan. Yung original lima, sinasabi niya parang 15, 16, 17. Ngayon, 4 na lang kami. Hindi ko alam kung ano yan. Complaint. Lima ang final na complaints today. Ang unang-una yung robbery, attempted robbery with intimidation and force. No? Ang pangalawa, meron tayong grave threats, meron tayong grave coercion, kasama dyan yung mga extortion, meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media, destroying the character or reputation of innocent people. No? At panglima, meron tayong tinatawag ng incriminating innocent persons. So, 5 ang final na kaso today sa prosecutor's office. Hey, Sir Charlie po, sir, would you know kung yung mga kasama yung sa grupo will also file case against him? Well, magpa-file, I think lahat ng minention yung pangalan. Kaparoon nila Engineer Salazar, sila Mr. Eric De La Rosa, I think si Gretchen, magpa-file sila ng kaso sila. Wala. Basta yung side namin, wala kaming nalalaman. Hindi ko alam si Julie, si Dondo, kung ano maging resulta ng investigasyon, wala akong masasabi dyan. Sir, hindi po kaya parang diversionary tactics ng Dondon na huwag siya yung kaya kayo Well, ang basa ko sa kay Dondon, tingin ko talaga makitid ang utak niya. I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo sinasabi niya pati kagabi. Bigyan siya ng pera kasi tatakbo na raw. Baka akala niya, yung ginawa niya, pwede niyang takbuhan lang bigla. Hindi ganun eh. Kasi sanay naman yata sa kumuha ng pera, tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niya eh. Tama po, tama po, sinabi ko, sir, after niya naglabas ng statement na ganyan ng pera. Since February pa eh. February pa siya humihingi. Nalaman ko na mayroon siyang affidavit na ganyan. Parang mga May yun eh. Tapos nalaman ko, kasi umiikot yung affidavit niya, nag-leak eh. So just to clarify, wala kayong tingin sa kanyang gumawa ng Of course hindi. At siya lang yung maaaring gumawa ng mga criminal. Well, hindi ko masabi. Tingnan mo, sinabi niya sa akin, gusto niya umalis na. Sinabi niya sa akin, mas kinukuli eh. Maayos na lang daw niya, makompleto niya lahat. Sinasabi niya Portugal, sinasabi niya US. Hindi ba niya naisip ang dami niyang ginawa rito? Pwede ba pumirma na lang siya na magre-recant lang siya? Siyempre, kakasuhan din siya ng mga perjury kung ano-ano. Hindi niya naiisip yun eh.
Well, hindi ko alam, ang government na ang bahala dyan. Kung ano man ang lumabas sa investigasyon nila. Kasi we are concerned na inantay na kayo ng kaso lang. You ask the court to come out with the body. Well, kung pwede, mas okay yun. Yes. Sinabi na po, malaki ng kahapon na si Ian po ay interesado dito sa kaso ng Lucy sa Bumeros. Para po malabas na rin din sa katotohanan. Pero sa insert kanina sinabi mo na wala kang alam. Ano feeling para kung maluwag po yung kung meron o wala, pwede kayong matanong ng DNC kaya then ano po, sinusuportahan siyempre yung sinabi ng Malacanang na para malaman yung kung ito. Prominent figure po kayo sa word ng sabong. Oh, first, kaya naman ako naandito. Kaya, yun na yun eh. Nakikipag-cooperate na nga ako. Sinasabi ko lahat. Kung ano yung nalalaman ko. Kung ano yung abot lang ng isip ko. Mayroon sabihin ko yung mga hindi ko alam. Kaya tatanong niyo ako about the case ko. Ano nangyari sa mga ano. Hindi ko alam yun. Yung nalalaman. Nalalaman ko. Wala kami. So, sabihin ko, tama naman yung sinabi ng ating presidente na kailangan malaman ng katotohanan. Kaya lumabas na ako kasi kung laging pakikinggan siya na siya, eh baka lahat kami guilty na. So, i-repeat ko lang na the reason na nandito kami and the reason we filed the case is because number one, for the truth to come out. Number two, to affirm that Atong Ang and the members of this the investors group are willing to cooperate with government